Good evening, ma'am. My name is Corban Molini Davinas. I am from BSIT 1A. And before I start po, ma'am, I want you to know po na while I'm recording myself and the screen po, there is so many error or may mga error po sa mga part sa coding po. Like may mga missing variables po or something na like comma and error syntax, ganun po. So yun po yung tsaka ito po is voice over ko lang po yung video po while I'm coding po. So let's start po. First, let's type the hidden comment and put our name there and my section. So, andyan na po yung yung name ko and yung section. So, bale, let's type the scenario 1, which is user authentication simulation. Hidden comment muna tayo. So here, after we hidden comment the scenario 1, let's put the is registered equal to true, is admin false. So ang is registered po, it determines if a user or is registered set to true. So ang is admin din po is i-determine niya if yung user ba na may privilege ba or yung admin ba may privilege to set to false. So gagawa na tayo muna ng logical operation. So yan, ang can access po, yung user po pwede niya ma-access yung system if registered ba siya. Then yung has admin privilege naman po, kung true ba na admin, kung true ba siya or siya lang isa na admin, mag-access siya to true. Then if guess, kung true siya, so yun na nga, hindi siya registered or yung user is not registered po sa system na yun. Next, yung output result. So print. Okay. So ito, na-printan natin yung mga yung result. So let's next to the wait, i-explain ko muna itong print or anong purpose ng result. Yung print daw po, yun na po ni code ko na yun is i-print niya whether the user can be access the system or has a admin right or is a guest. It's depend na lang po kung admin ba siya or guest lang siya. So let's start to the next one, scenario 2, which is student score management. So hidden comment muna tayo. Next, list. So yung dito sa student score management naman is i-demonstrate niya po yung list tapos and dictionary na maka-use po sa student data. So mag-start na lang tayo sa list natin po, which is handling student score or initial or first student score. So yung dito sa student scores is we have 97, 95, 89, 85, 80. So let's print the first student scores. So yung dito po, i-print niya yung or lalabas to sa output is yung 97, 95, 89, 85, 80, which is 5 contains student scores. Then mag-add na tayo ng new scores. So magpiprint muna tayo and magko-comment muna tayo yung add na new scores. So meron tayong guide kung saan talaga yung iba dito na. So ito, ang purpose nito sa add new score or append is i-add niya yung 99 doon sa 5 contain elements na 5 scores. I mean, i-replace niya yan later on after this add new scores. So next is remove the lowest scores. So hidden scores muna tayo ulit. Type muna natin yung student scores na. So yun. So ang student scores that remove mean student scores is yung min po. Min student scores is ihahanap niya yung lowest scores doon sa scores list ganina sa list handling student scores. So hindi mo na ilagay yung wait. So student scores and remove or mean student scores, what I said earlier is ihanapin niya yung low scores. Then yung remove naman, i-delete niya yung scores sa list na yun. So ang trabaho ni mean ay hahanapin yung mababang scores at yung trabaho ni remove is tatanggalin niya yung lowest scores dun sa list na yun. Then ito naman tayo sa sorts. So yung sa sorts is so purpose ng sort nito or sorted, pati yung reverse equal to true
Kaya ng sinabi ko earlier po about dito sa source is i-arrange niya yung scores from highest to lowest. Ihanapin niya muna yung highest, tapos i-arrange niya one by one hanggang ma-arrange siya or ma-organize yung list na yun na may bagong ni-add na new scores doon. Kasi tatanggalin naman ni remove or kumbaga natanggal na yung low scores doon. So ang sort or sorted ay yung trabaho niya doon is i-reverse niya, so bali yung high scores or yung bagong scores andun sa first, then yung mga lowest doon sa last. So yung final output nito is or yung results. So print student scores blah blah blah. Ayun, i-display niya na yung final update list of students. So lalabas na yan dyan. Sa part na to po, ma'am, ni-explain ko na po lahat. Kaso, nag-attempt ako na i-run or i-try ang code kung magra-run ba siya. Kaso nga lang, nagkaroon ng error. Kaya, inayos ko muna at hanapin kung saan yung error or kulang na lagay sa code or sa platform na ginagamit ko. So, ilang minutes po ako naghanap-hanap hanggang na-identify ko na kung saan yung mali po ng error sa code ko. Then, pagkatapos po ng pag-aayos ko dun sa code po, nag-attempt ulit ako na i-try na i-run po yung code. So, pagka-try ko po ng i-run yung code ko po, naayos po siya. So, nag-continue na po ako ulit sa pag-code po. Next na tayo sa tuples, which is yung tuples is storing student name. So, create muna tayo ng name or 5 na name na students. So, yun na. Ito yung student name. So, next, mag-a-attempt tayo na i-modify yung name. So, bali, itatry natin yung Yuki na yan, papalitin natin ng ibang name. So, yung Yuki is, ang number niya is 0 kasi 0, 1, 2, 3, 4. Mag-start talaga sa 0 and same sa mga programming language na i-use na yun. So, attempt tayo na yun na i-modify yung name. So, student name. So, ito na. I-run natin. Boom. So, yung tapos na to is hindi siya, nag-error talaga siya. As you can see naman sa output, nag-error talaga. So, sa output na yan, nag-error talaga siya kung i-run. So, which mean na hindi niya ma-modify yung Yuki or mapalitan yung Yuki to Hatsu. So, because tapos are immutable talaga po, na cannot be changed talaga after na na-create or na-create talaga. So, kung mag-attempt talaga tayo, mag-auto problem na mag-error talaga yan siya. So, i-hidden comment na natin yung student name na gusto natin i-modify yung Yuki na yun to Hatsu. Kasi kahit itatry natin to change to yung tuple to value, mag-raise pa rin siya ng error. So,
bago nyan, gawa na lang tayo ng ito, print and last student name na lang. So, piprint muna natin yung first student. So, student name is 0 tayo. So, kasi hindi start tayo sa 0. Then, print, last student. And bakit siya 4? Kasi 0, 1, 2, 3, 4. So, yung last name is Tanjiro, which is from Demon Slayer game. And yun, purpose nito is i-access niya yung first and last element ng tuple. So, lalabas na yun doon sa output na later. Ganun. Doon yung mga names nila from first to last name of student. So, next, sa dictionaries na tayo kung saan i-manage natin yung student records. So, mag-create tayo ng dictionary with student ID as a key for us to identify their records. So, lalagyan muna tayo ng rec dito. Uy. May error. Wait lang, hanapin muna natin. So, yun. So, ang lalagay na natin yung student key or student ID, yung name, at yung scores nila. So, yung sa first 101 is, andyan na yung new scores na 99. So, each key, it represents a student's ID. And yung value ng dictionary contain the student's name and scores. So, type natin yung i-retrieve natin or i-print natin yung student informations. So, dito po, while nakakode po ako, nitry ko po i-run tong dictionary ko po. Kaso nga lang, na error po siya, which is dito sa banda sa student ID, sa student IDs. Ang mali po yung dito is yung comma sa dulo. Kasi without of comma din po, hindi siya mag-run. So, nung 1950 ulit yung mali dito sa banda sa student records, which is under siya sa dictionaries. So, nilagay ko yung comma, then nitry ko if gagana siya. So far, gumana naman siya. Yan, yun lang po. So yun, student ID 101 and student info, FID, student ID, student record, get student ID. So, ang purpose ng get student ID to fetch the details of student ID 101 kung pagkahanap niyo yung details ng student 101. So next is i-update natin yung student scores. So, wait. So, dito na, student scores 101, scores 999, yung new scores na ganyan na sinabi ko, 99. Bakit siya 99 or nilagay ko dyan? Kasi new scores na siya, gusto natin i-update yung scores ng 101. So, i-update natin si Yuki scores to 99. So, next, i-remove natin yung students sa dictionary or delete natin siya sa records ng mga students. So yun, madidelete na yan siya when i-run na natin yung code natin. So yun, nag-run na nga siya. So ilagay muna natin yung sa admin is false. Try natin. Yun, gumana din. So I have something to explain din about sa dictionaries is yung students records po, yung 101, 105, pwede natin na ilagay yung previous scores nila na 97, 95, 89, 88, 80 dito sa student records, yung dito, kahit nakalagay na dyan, if dito naman sa student ID or if i-print natin yung records ng student dito sa baba ng student ID sa student records 101 scores, automatic na siya dito sa update student scores na 99, kahit dito sa student scores na nakalagay dito sa Yoki na 97 or whatever na scores dyan, lalabas pa rin yung sa update student score is 99. So
Dito po sa part na ito po, ma'am, inaayos ko na lang ang mga minor error po dyan. Kasi hindi nag-run yun sa sa output ko sa output hindi siya naglalagay doon siya error bawat bawat line or numbers kung saan yung may kulang po. So sa part na yan po is ina-identify ko muna po kung saan yung mali or yung kulang po hanggang maran po siya. So, yun lang po. And I hope na meron po akong na-explain na maayos about sa code na to po. So, thank you and good evening again po.